Pinuna ni Senador Robin Padilla ang Department of Transportation o DOTR na tila pinabayaan ng kanyang lalawigan sa Camarines Norte sa pagsasabing senador din ako. Hindi lamang ang senador dito, hindi lamang si Chis Escudero. Senador din ako. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng DOTR sa susunod na taon, nanggalaiti si Robin kung bakit ang lalawigan lamang ni Senador Francis Escudero ang nabibigyan ng maraming proyekto. Nagtataka ang senador kung bakit hindi kasama ang Camarines Norte sa Philippine National Railway South Long Haul Project. Meron na po papuntang Camarines Norte. Wala pa ho. Kasama ho yan sa plano po, pero wala pa ho tayong pondo para sa papunta ng Camarines Norte. Hindi po pwede isingit yan. Isingit nyo kami. Ang lapit lang po no, no? Ilang kilometro lang yun. Camarines Norte. 19 kilometers. Ang napakapangit naman pakinggan nung puro matnog sursugong kayo dyan. Paano naman yung Camarines Norte? Kawawa naman kami. Ang Camarines Norte, ito ang lugar kung saan siya pinanganak. Nagpaliwanag naman si DOTR Undersecretary for Railway Cesar Chavez na may 5 phase ang proyekto. Ang Phase 1, ito ay ang Calamba Laguna patungong Daraga Albay at mula Daraga Albay patungong Matnog Sorsogon, ito naman yung Phase 2 na siyang home province ni Escudero. Ang Phase 3 naman ng proyekto ay mula Tiaong Quezon hanggang Batangas Port, habang ang Phase 4 naman ay mula Calamba patungong Sucat. Magsisilbing dipo naman ang Phase 5. Gayunpaman, ang 380-kilometer railway project ay natenga dahil sa kawalan ng pondo. Sa kabila nito, umuusok pa rin sa galit si Senator Robin kung bakit hindi kasama ang Camarines Norte sa proyekto. Himutok ni Robin, bakit daw naiwan ang Camarines Norte? Medyo parang aping-api daw sila. Halos 2 taon na daw kasi silang nagmamakaawa at wag naman daw sana silang kalimutan. Marami po akong dinig na magandang balita para sa mga tiga Norte. Para naman po sa South, gusto ko lamang pong itanong, ano pong balita sa Philippine National Railway South Long Haul? Kasi matagal na po namin inaantay ito sa Bicol. Alam nyo, lumaki po ako sa train dyan sa Bicol. Nami-miss na po namin. Kung sana dumating po yung panahon. Ano po bang balita? Magkakaroon na po bang magandang balita sa amin? Okay. Madam Chair, ang PNR South Long Haul ay Calamba to Daraga Albay. Opo. That's Phase 1. Ang Phase 2 ho ay Daraga Albay, papunta ho ng Matnog Sorsogon. Ang Phase 3 ho ay Tiaong Quezon, going to Batangas Port, at ang Phase 4, Calamba, papunta ng Sucat. Ang Package 5 po niyan ay rolling stock and electromechanicals po. Sa kasalukuyan po ay nakakontrata ang gobyerno sa China Exim Bank. It's about 14 billion para sa project management consultancy. Katulad po ng loan sa JICA at Asian Development Bank, kapag ka ang katulad ng China at ang Japan, Asian Development Bank ang nagpapautang, ang dalawang kondisyones po doon ay number 1, ang consultancy or project supervisor ay galing sa kanila. At ang contractor din po ng civil works, rolling stock, electromechanical ay galing din sa kanila. Sa Calamba to Daraga Albay, ang project management consultancy ay CRDC, China Railway Design Corporation. Ongoing po ang trabaho nila. Opo, Ongoing consultancy pa lang po yun. Okay po. Yung civil works, maputol ko po kayo, sir. Yung pong sinasabi sa NEP na meron 3 billion na alokasyon para sa proyektong ito, sa consultancy, ano po ba yung ibig sabihin nun? Ano po bang saklaw nun? ang saklaw po ng project management consultancy number 1 ay gumawa ng terms of reference para doon sa mga procurement katulad ng civil works. Pangalawa ho is project management supervision hanggang sa defects liability. Sila po ang bisor ng proyekto at sila din po ang nagre-revise ng design. Nagkasama rin sa trabaho nila ay yung parcellary survey at pagdidisenyo kung saan ang alignment, kung anong klaseng istasyon, ilan ang laki, ilan ang haba,
ano ang klaseng height, may embankment, paano ang mga bridges. Sila ho ang gumagawa nun, kaya po malaki po yun. Sa international standard, that is acceptable ho. And sometimes, before the Duterte administration, ang project management consultancy of an international contract is about 3 to 5%. In this case, umabot po ng 7%. And that is acceptable also in the international community ho. So mayroon ho tayong project management consultant. Pero yung civil works, nagagawa ng 34 stations ho. Papunta ho ng Bicol, wala hong pundo na dumating. So may pinirmahan si Secretary Tugade sometime in February of 2022 para sa civil works, pero hindi ho na ipadala ng China Exim Bank ang pondo. And therefore, sa panahon ni Secretary Dominguez ng Finance, dito ho ang transportation ay implementing agency lang. The one that applies the loan, negotiates the loan, signs the loan, is DOF po. Therefore, si Secretary Dominguez at the time, Secretary of Finance, siya ho ang nagsabi sa China Exim Bank, kung hindi ninyo bibigyan ng pondo, considered our loan application withdrawn. Pagkatapos ho ng May 30, walang sagot ang China Exim Bank. Nagsulat ho si Secretary Dominguez sometime in June, middle of June 2022. Wala kayong sagot. Therefore, considered withdrawn. Sa ngayon ho, wala ho tayong loan sa China Exim Bank. So, nakatenga ho ang South Long Hole. Ang pinag-aaralan po ng ating kalihim dito. Sir, nakatenga. Bali, wala po itong ngayong kalinawan. Tama ho kayo. Sapagkat mayroon lang po tayong project management consultancy. Yung 3 billion ho ay hindi lang po siya tungkol sa part ho kasi ng ang trabaho ng gobyerno ay ang right of way pati na ang ISF. Tanong, ano ang direction consultancy? May mga nakatinggang trabaho din ang gobyerno. Tulad po sa Asian Development Bank, sa JICA, ang trabaho ng gobyerno ay right of way. Relocation of utilities ho. Pagkatapos so ay relocation of ISF, yung mga informal settlers po, at yung pagbibili ng lupa. Sa ngayon, ang 3 billion po ay nakalaan para sa relocation ng ISF. Bakit po mayroon tayong ganyan? Sapagkat habang wala ka pang pondo galing sa China Exim Bank, ino-operate na po natin papunta ng Bicol. So in other words, long-term, medium, immediate, tactical, operational, in medium term, and long-term ho, kahit i-terminate ho natin at mapunta sa iba, or kahit existing yung project, kailangan pa ho nating i-relocate yung mga ISF sapagkat under the Marcos administration, pinagana ho natin ang trend, existing PNR alignment from San Pablo to Lucena. Ngayon ho ay binuksan ho natin, lumang alignment pa ho ito, lumang trend pa ho ito, lumang istasyon pa ho ito. Opo. Para nagagamit, halimbawa po, may Ito pong umaabot sa Bicol. Wala pa. may existing operation pero luma. Si Poco to Naga at binuksan natin last August 2, Naga to Ligao, which means mayroon na tayong operation ho doon. Tapos yung ating Calamba to San Pablo, operational na ho yan. At yung ating San Pablo to Lucena, naging operational na po yan. In other words, kung ano man ang interes ng gobyerno, whether it's going to be China, Asian Development Bank, or PPP. May study na po kayo, gano'n, nagawa na. Opo. May study na po tayo. Okay po. Meron lang pong follow-up doon. Bakit po naiwan yung Camarines Norte? Medyo parang aping-api kami. Parang lahat po dinaanan eh. Lahat dumaanan eh. Biglang kumanan. Nakakalimutan yung kaliwa. Parang bakit po kaya? Ano? Ako po ay Bicolano din, Madam Chair. Ano pong nangyari sa Camarines Norte kaya? Kahit noon pa ho, policy ho. Kung idadaan ho sa Camarines Norte, well, ano ang future line? Ang future line, ang future ho, not in this present project ho. Dito sa Manila to Daraga ho, yung pinarma ni Secretary Tugade, ay wala po talaga ang daet. Ang dapat po ng daet ay ngayon po sa administrasyon po ninyo, hindi ba yung magagawa ng paraan na masama kami? Ang pinag-aayos po natin ay spar line. Ibig sabihin ho, may biyahe mula say Total, meron namang 3 billion na study dyan. Ba't isama nyo na kami dyan?
Senator, nasa menu po ng Department of Transportation na isama yung study ho niyan. Ang ongoing lang study po ngayon ay Manila to Matnog Sorsogon. Pero yung binabanggit ho namin, nakalatag na ho ang mga future studies natin. Kasama ho ang spar line papunta ho ng Camarines So, Norte. sir, meron na po, papuntang Camarines Norte. Wala pa ho. Wala ho. Kasama ho yan sa plano po, pero wala pa ho tayong pondo para sa papunta ng Camarines Norte. Hindi po pwede isingit yan. Isingit nyo kami. Ang lapit lang po no, no? Ilang kilometro lang yun. Camarines Norte. 19 kilometers. Alam niyo po, sir, ganito yan eh. Kung gusto po natin talagang harapin ang peace and order dito sa bansa natin, dapat alam natin kung saan yung mga lugar na talagang may poverty. At talagang alam natin kung saan namumulaklak yung tinatawag nilang pagtawag sa revolusyon. Kapag ganyan po, na lagi kaming naiiwan, katulad yan, humihingi din kami ng airport sa inyo. Yung airport namin, kanina, binanggit ng mga kapatid namin senador dito, may Antique, may Bukidnon. Yung Camarines Norte, ang kailangan lang namin, rehabilitation lang. Pangalawang taon na namin lang lumuluhod. Huwag nyo naman kaming kalimutan. Hindi lamang ang senador dito, hindi lamang si Chis Escudero. Senador din ako. Sir. Ang napakapangit naman pakinggan nung puro Matnog Sursugong kayo dyan. Paano naman yung Camarines Norte? Kawawa naman kami. Alam niyo po ba ang airport diyan sa Dait, kapag nailagay nyo yan, makikinabang din po dyan ng Quezon. Makikinabang din po dyan ang malalapit na bayan ng Camarines Sur. At doon po sa lugar namin, wala po dyan problema kahit itanong nyo po sa Kaap. Diyan po sa Naga, humihingi sila 11 billion yata ang hinihingi nila para sa airport nila. Kami ho, 250 million lang. May airport na kami. Busted na kami sa train, busted pa rin sa airport. Ang napakasawing pag-ibig naman ito.